What's up mga kaigang? Alam nyo ba, for less than 5K lang, pwede na kayo magkaroon ng Android TV. Ito ang Wiyon 32-inch Android TV. Yung link dito, nandito lang sa ilalim ng video natin, description or pinned comment sa baba. Okay, unbox na natin to. Tapos nandito na yung manual, paperworks, tapos yung stand niya. Yan. Tapos yung mga screws para sa stand. Tapos yan, nandito na yung remote niya, no? Ayan. Plastic nga lang yung stand nito para mas makatipid sa cost. Anyway, lagyan na natin to. 32-inch na to. Tapos naka Android 14. All plastic yung body niya, no? Para mas maging affordable. Sa likod, nandito yung mga ports niya. Dalawang HDMI, dalawang USB-A. Tapos nandito yung coaxial out. Dito naman sa ilalim yung 3.5mm na earphone jack, RJ45. Tsaka yung mga AV in. Pati yung TV dito sa dulo. Tapos meron na rin tong mounts kung gusto nyo ilagay sa wall nyo. Hindi nga lang kasama sa package yung wall mount. Sold separately yun. Tapos andito yung speaker. Magkabilaan na to. Ganito yung itsura ng remote niya. Since budget na TV to, meron tong mouse pointer. Yan. Mostly ginagamit to sa Netflix for navigation. Pero di pa naman ako fan nitong mouse pointer. Pero yun nga, no, budget na TV to. Madalas nakakikita nyo itong mouse pointer sa mga budget na TV. Naka-LED na to na may 1366 by 768 resolution, Wi-Fi capable, Bluetooth, 35 watts lang, at powered by Android 14 na. Yun nga, no, naka-Android na to. Pwede tayo mag-download ng mga paborito nating streaming apps gaya ng Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, or YouTube. Speaking of YouTube, nakakonect na tayo sa Wi-Fi. Ganito yung screen quality tsaka speaker niya. Visually, clear at decent naman yung video quality para sa price range niya. Yung color, tamang-tama lang. Yung pagka-vibrant, hindi naman siya oversaturated. Acceptable din yung contrast at sharpness para sa 720p na TV. Speed and not a contest. Antonelli past Hamilton, he recovers a place. Kaya tamang-tama to sa casual viewing, ano? We go to 130R, the two French drivers taking the centre. At syempre, ganito naman sa Netflix. Surprisingly, walang backlight bleeding or clouding sa panel niya. Because she calls you Dark Garfield? No. Do you say anything? Overall, highly watchable yung video quality. Sa price niya, sulit na rin. Pati yung pagka-vibrant ng colors. Brainiac, wanna guess what's in my pencil case? Hey! Wala nga lang naka-indicate kung anong widevine to. Pero judging sa video quality at price, pwedeng-pwede na, oh. Kita nyo naman. Pwede din tayo mag-screencast dito via Miracast. Yun nga lang, yung latency niya nakadepende sa Wi-Fi nyo or minsan compatibility din sa phone. STA. He does that so easily. But that defenders out there, you know, there were, but that was a set play. And you see how he had the patience, or we came down the pick and roll very patiently until it opened up. Kaya kung ayaw nyo mag-screencast, pwede naman manood via flash drive since meron tong saksakan ng USB-A, no? Kaya kung meron kayong nakasave na movies dyan, mas okay kung ganito na lang yung gawin nyo instead na mag-screencast kayo. Less than 5K lang, pero naka-Android TV ka na. 32-inch pa! May enjoy na natin mag-Netflix o YouTube nang hindi sumasakit ang bulsa natin. Yung link dito, nandito lang sa ilalim ng video natin, description or pinned comment sa baba. Kaya kayo mga kaigang, anong masasabi nyo dito sa Wiyon 32-inch Android TV? Comment down below!